Mga ka-Republic, 2 linggong bakasyon ang PBA para sa FIBA break. Ngunit ganito kaaga ay naghahanda na ang Tok and Tex at ang San Miguel sa nakatakda nilang bakbakan. Magiging playoff mode daw ito, sabi ng parihong coach. Parehong may axe to grind sa isa't isa ang SMB at Tok and Tex. Ang San Miguel ang bumigo sa TNT Katropa na masungkit ang Grand Slam. Pero nauna rito ang TNT naman ang naging dahilan kung bakit nabigo ang Beermen na makaakyat sa playoff sa Commissioner's Cup. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, sa ngayon ay nakatutok ang pansin ng mga basketball fans sa magiging kampanya ng Gilas sa FIBA World Cup qualifiers. At may matapang na pahayag na binitiwan si Jericho Cruz, miyembro ng kupunan ng Guam na nakatakdang makaharap ng Gilas Pilipinas. Tulad daw ng ginawa ng Chinese Taipei sa Gilas nang huling magharap ang dalawang kupunan. No pressure daw sa team nila pero gagawin daw nila ang lahat para manalo. Sa FIBA ranking ay number 37 ang Gilas, samantalang number 81 naman ang Guam. Nasa pangalawang araw ngayon ang Gilas team practice sa Blue Eagle Gym, kung saan ang 18-man Gilas pool ay pangungunahan muli ni Justin Brownlee. In absence of Kai Soto, inaasahang mapapasama sa Final 12 lineup ang former UP Maroons big man na si Quintin Millora Brown. Kamakailan, idinideklara ng FIBA na nire-recognize nila ng Basketball World Body na local player si QMB. Kasama rin sa 18-man Gilas pool ang Converge rookie na si Juan Gomez Diliano na nakuha ang atensyon ni Tim Cone nang talunin ng Fiber Xers ang Ginebra, PBA team naman ng Gilas coach. Malaki ang nakataya sa pakikipagsagupa ng Gilas laban sa kupunan ng Guam. Kailangang manalo ng Gilas sa dalawang laro nila kontra Guam bago nila harapin ang malalakas na kupunan ng Australia at New Zealand. Ang ultimate goal ng Gilas ay ang 2028 Olympics. Kailangan ng Gilas na ma-qualify sa World Cup 2027 at ang unang hakbang ay talunin ang kupunan ng Guam. Ngunit ito nga ang gustong hadlangan ni Jericho Cruz. Sinabi ng SMB Guard, kaya nilang talunin ang Gilas tulad ng ginawa ng Chinese Taipei. Makakasagupa ni Jericho Cruz ang kanyang SMB teammates na sina Junmar Fajardo at CJ Perez. Sandali munang kalilimutan ng tatlong player na ito na sila'y nasa puder ng iisang bakuran sa PBA. Usapang PBA, pagkatapos ng FIBA break, tuloy ang aksyon sa PBA sa mainit na sagupaan ng Tok and Tex at San Miguel. Sinabi ni Chotreya sa Tleo, Austria, magiging playoff mode daw ang paghaharap nila on December 5. Sa team standings, may pantay na record ang NLEX at Rain or Shine na may tig-6 na panalo at 2 talo, habang 4 na team naman ang nagsisiksikan sa number 3. May tig-5 panalo at 2 talo ang Tok and Tex, SMB, Magnolia at Converge. Sa format ng All-Filipino Conference, 4 na team ang magkakaroon ng twice-to-beat advantage laban sa lower 4 at nag-aagawan na sa top 4 finish ang SMB at ang Tok and Tex. Kaya magiging sobrang importante ang laro nila sa pagpapatuloy ng PBA Games sa December 5. Bawat panalo ay mahalaga dahil nagsisimula na ang agawan sa top 4 position. Parihong may axe to grind ang SMB at TNT sa isa't isa. Ang SMB ang bumigo sa Grand Slam bid ng Katropa at nauna rito'y ang Tok and Tex naman ang dahilan kaya hindi nakaakyat ang SMB sa Commissioner's Cup playoffs. Pero may munting problema ang SMB sa nakatakdang sagupaan nila ng Tok and Tex. 3 SMB players ang naglaro o maglalaro sa FIBA qualifiers at posibleng pagod ang mga ito. May kumpletong pahinga naman ang TNT. Posibleng maging bentahe ito ng tropa ni Chotreyes, lalo pat alam naman nating lahat, sa sistema ni Coach Leo ay madalas na nakaangkla kay Junmar Fajardo ang opensa ng SMB. Ano ang masasabi niyo tungkol sa banta ni Jericho Cruz sa Gilas Pilipinas? At sasago pa ang TNT SMB, sino sa inyong palagay ang magwawagi? So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli.
Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.